Parang smart ka, no? Lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Dapat ba magandang buhay? Magandang buhay! Ako po si Attorney Jimmy Bondok. Abogado at ako po ay nanilbihan sa PAGCOR bilang direktor ng 6 na taon. Pero alam ko po na mas naaalala ninyo ako bilang isang musikero. Kaya ako po ay magtatanong sa inyo, gusto niyo ba ng talumpati o kantahan ko na lang kayo? Makita niyo na. Kaya ako hindi mananalo nito eh. Mananalo tayo. Hindi po, wala kasing -1 kaya hindi ko kayo makantahan. Sayang ano. Ako po ay nanilbihan sa gobyerno ng 6 na taon bilang direktor ng PAGCOR at bago nun Vice President po ng Corporate Social Responsibility. Magpapakilala lang po ako sa inyo ng mabilis. Mga 5 minuto lang po itong speech na to. Alam niyo po, tuwing ako'y babati muna ako. Gusto ko lang po magpasalamat kay Congressman na tawag ko sa inyo, Kong Bong Contabay. Mabuhay po kayo at salamat sa inyong suporta sa aming mga kandidato. To your second nominee, Maria Charo Calalo. Congratulations in advance, ma'am, sa inyong first 3 nominees dahil siguradong pasok na kayo. To third nominee, Nestor Nirsa Jr. At yung aking seatmate, si Ma'am Sara Hangaw. Huwag niyo po sanang sasaktan yung unang 3 nominee para makaupo kayo. At hindi, mabait po ito si Ma'am Sara. And to the 5th nominee, Rene De Quinia. Okay. Ako po ay nanilbihan sa PAGCOR ng 6 na taon. At nung panahon po namin, iisa lang po ang bilin ng Pangulong Duterte. Ang sinabi niya, yung pera po mula dyan sa sugal, idiretso nyo sa taong bayan. Kaya po, ako po, sa aking opisina nun, ang inasikaso ko lang po ay ang pagtaguyod ng mga patakaran para patas ang pagbigay ng budget namin sa taong bayan. Pero wala akong nakabalita nun. Kasi hindi naman kami umay-epal sa aming posisyon ng panahon na yon. Ang bida lang lagi sa amin ay ang taong bayan. Okay na sana ako, katulad po ni Kuya Ipe, pwede naman kaming manahimik na lang pagkatapos ng administrasyong Duterte. Pero ako po ay nag-abogado. At marami nagtatanong sa akin ngayon sa pagtakbo ko kung ano po yung mga panukalang batas na nais kong ihain. Noong una po, napakadami kong gustong ihain para sa ating bayan. Pero dahil po dito sa issue sa budget, ito na lang po ang tututukan namin ni Kuya Ipe at ng PD Straight. No? Aayusin po namin ang budget para sa susunod na taon. Dahil po lahat ng sinabi nila Colonel Kirbin at ni Kuya Ipe at ni Senator Bato at ng lahat ay nakaugat po sa corrupt na budget. Kami po ni Congressman Alvarez ay naghain ng kaso noong 1 linggo lamang laban kay Speaker Martin Romualdez. Napakaliit ko lang po na tao. Pero kami po ay naghain sa ombudsman ng falsification of legislative documents. Bakit po? Pasensya na po kayo dahil ako po, nung musikero, napakasarap pong pakinggan ng aking musika. Pero sa talumpati po, hindi talaga ako masarap pakinggan. Kasi po, ang hilig ko mag-usap sa mga technical na hindi naman interesante. Pero bakit ko po pinapaliwanag sa inyo itong hinain namin na falsification of legislative documents? Dahil po, lahat tayo ay kontra sa korupsyon. Tama po ba? Kayo pa ay kontra sa korupsyon. Okay. Pero, wala pong nagpapaliwanag sa atin ng anatomiya, the anatomy or the mechanism of corruption.
Tanungin ko po kayong 200 na tao ngayon dito, iba-iba po ang palagay ninyo sa korupsyon dahil ang daming aspeto ng korupsyon. Sana po kahit ito matandaan nyo lang, ito pong aking ibabahagi sa inyo bilang abogado at bilang dating public servant. Ang pinakamalaking korupsyon po sa bayan natin, yung pinakamalaki ay ang annual budget. Gusto ko po dibdibin nyo yun isa ulo. Kasi po, yung budget pag na-distribute na, wala na yan. Pero yung negosasyon sa Bicameral Conference Committee, nandyan po lahat ang ugat ng kahirapan nating lahat. Gusto ko po yan sana unawaan natin para po masabi nyo yan sa lahat ng guardians at buong daigdig. Isipin nyo, nakalagay sa konstitusyon, appropriations shall originate exclusively from the lower house. Bibigay sa Senado. Yun lang naman ang nakasulat sa konstitusyon. Pero biglang nagkaroon ng Bicameral Conference Committee. Para saan? To harmonize. Kung magkaiba yung sinabi ng baba sa taas. No problem. No problem. Di ba? Pero, yung sa unprogrammed, sinabi ko sa inyo, hindi ako masarap pakinggan, pero sana tiisin niyo ako. Yung unprogrammed, I love you, Ipe. I love you, Ipe. Kaya siyang paborito ko pong ka-party mate, si Ipe. Dahil po, yan sincero na tao. Alam niyo po, ang bicameral conference, ang purpose is to harmonize kung magkaiba yung baba sa itaas. Yung sinabi ng lower house sa upper house. Eh nakalagay dun sa unprogrammed appropriation sa lower house, 281 billion. Sinabi ng upper house, 281 billion. O anong i-harmonize? Wala, di ba? O pero pagdating sa BICAM, ang nilagay nila, 431 billion. Ay, ba't nadagdagan? Nagkaroon na ba ng bagong kapangyarihan ng BICAM na higit pa sa lower house at upper house? Yan po, excuse me, yan po ang anatomy of corruption. Ganyan po tayo ninanakawan. Gagawa ang lower house ng batas, ng budget. Mag-uusap 300 congressmen, tas kayo lahat nakikinig sa TV, ayan, okay na, naipaglaban na tayo ng ating kinatawan. Aakyat sa upper house, hindi na masyadong matitelevise. Pero tiwala ka na lang na, hindi, siguro naman yan pa rin yan. Nakita ko sa TV. Pagdating sa BICAM, dadagdagan. Tapos gagawa ng mga ghost project. Tapos didiretso sa presidente, pipirmahan, batas na. Nasaan po ang inyong boses sa proseso na yan? Wala. Tama ka po, wala. Kaya wala na po ako ibang, hindi ko na pahahabain to. Isa lang po papangako ko sa inyo, isa lang po. Kami po ng PDP Laban Straight, lahat po ng mga kandidatong inyong susuportahan, no? Kami po ay hindi magnanakaw sa inyo. Pangako po namin yan. At si Bato at si Ipe ang babanggitin ko dahil sila yung nariritong yun. Kami po, mula sa araw na to, ay nanunumpa sa 3 million na guardians. 3 million or more. 5 million. Okay? Kami po ay nanunumpa sa inyo na yung pangunahing batas, yung pinakamahalagang batas sa ating bayan, which is the annual budget, ay ipagtatanggol namin at hindi namin ibubulsa. Maraming salamat po. Kami ay tatak Duterte. Okay.
Attorney Bonbon, for your very interesting and inspiring message. Mabuhay